Dalawang LPA posibleng sabay na mabuong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagyong Pilandok at Queenie sabay bang papasok? Red warning alert na ulan sa ilang lugar. Alamin ang detalye ngayong araw hanggang sa mga susunod pa. Magandang araw Pilipinas, ngayong araw ng Sabado, August 29, 2026. Narito na ating update sa panahon kung kayo ay nasa Luzon o Western section ng Visayas, lalo na sa mga lugar na kasalukuyang nakakaranas ng tuloy-tuloy o malalakas na pag-ulan. Napakahalaga ng weather updates na ito. Dahil ngayong madaling araw, patuloy na nagbibigay ng ulan ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Western Visayas. At may dalawang weather disturbance na kailangan nating tutukan. Una, ang low pressure area na 08I na kasalukuyang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At ang ikalawa, ang low pressure area na 08J na nasa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy na minomonitor dahil meron din itong posibilidad na maging isang tropical depression o bagyo. Parehong merong medium chance o katamtamang posibilidad na maging isang tropical depression sa mga susunod na 24 oras. At kung sakaling pareho silang ma-develop bilang isang tropical cyclone at papangalanan itong Pilandok, ang kasunod nito ay Bagyong Queenie. Kaya posible tayong magkaroon ng dalawang bagong tropical cyclone o bagyo na kailangang bantayan bago matapos ang buwan na ito hanggang sa mga susunod na buwan ng Setyembre. Pero bago tayo mag-isip tungkol sa pangalan ng bagyo, ang mas agarang concern na kailangang pagtuunan ng pansin ngayon ay ang habagat. Dahil habang minomonitor natin ang dalawang low pressure area, ang southwest monsoon naman ay patuloy na nagdadala ng moisture at ulan sa Luzon at western section ng Visayas. At ngayong araw, meron tayong mga lugar na nasa red rainfall warning. Ibig sabihin, napakataas na panganib ng matindi at malawakang pagbaha. May mga lugar ding nasa orange and yellow rainfall warning. At higit sa lahat sa rainfall outlook hanggang August 31, may ilang lalawigan na posibleng makatanggap ng 100 hanggang 200 millimeters na buhos ng ulan. Ibig sabihin mga kababayan, hindi lamang ito isang simpleng weather disturbance na dapat nating panoorin sa mapa. Ang malaking tanong ngayon ay gaano pa kalakas ang habagat? Saan posibleng tumama ang pinakamalakas na pag-ulan? Mabubuo ba bilang isang tropical depression ang dalawang LPA? At kung maging dalawang bagong bagyo ang mga ito, paano maapektuhan ang ating panahon sa mga susunod na araw? Yan ang ating pag-uusapan. Kaya kung kayo ay nasa Luzon, lalo na sa western at central section, manatili hanggang dulo ng weather updates na ito dahil ilalatag natin ang mga lugar na may pinakamalaking rainfall threat, ang mga lugar na kailangan mag-ingat sa pagbaha at landslide, pati na rin ang kondisyon ng ating karagatan. Para naman maging updated ka lagi sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, unahin natin ang weather disturbance na minomonitor natin, ang LPA08I. Ito ay kasalukuyang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tinatayang nasa layong 520 kilometers ng northeast ng Itbayat, Batanes at may mahalagang development ito na medium chance na maging isang tropical depression sa loob lamang ng 24 oras. Kaya para sa mga nagtatanong kung may posibilidad ba tayong magkaroon ng bagong bagyo, ang sagot ay oo. May posibilidad po, ngunit hindi pa natin ito dapat tawaging kumpirmadong tropical depression hanggat wala pang opisyal na deklarasyon ng pag-asa. Sa ngayon, LPA pa rin ang classification nito. Mahalaga maintindihan ito dahil sa weather forecasting, bawat classification ay may particular na ibig sabihin. Ang LPA ay maaring manatiling mahina, maaari rin itong maging isang mas organisado at kung magiging sapat ang organisasyon o favorable ang environment sa paligid nito, maaari itong maging isang tropical depression o bagyo anumang oras. Kapag nangyari yon, saka natin masusubaybayan ang detalyadong track intensity, wind field at rainfall effect at iba pang hazards. At kung mabuo ito bilang isang tropical cyclone at mapangalanan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito ay tatawagin Bagyong Pilandok, ang ikalimang bagyo ngayong buwan ng Agosto. Kaya sa ngayon, tandaan ang pangalang yan. At hindi lamang isang LPA ang minomonitor natin sa ngayon. Meron pang isang LPA 08J sa kasalukuyan na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay tinatayang nasa layong 1,425 kilometers east of Northern Luzon.
At tulad ng LPA08I, mayroon din itong medium chance na maging isang tropical depression sa loob lamang ng 24 oras. Kaya dalawang weather disturbances ang kasalukuyang dapat nating binabantayan. Ang isa ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ang isa ay nasa labas naman. Kung sakaling maging tropical cyclone ang dalawang ito at magkaroon ng local name, ang pangalan ay maaari nating gamitin, Pilandok at Bagyong Queenie. Kaya posible itong maging ika-5 at ika-6 na tropical cyclone na papasok at mabubuo sa ating area ngayong buwan ng Agosto. Depende siyempre sa aktual na development at official na classification ng mga weather system. Ngayon, kahit may dalawang LPA tayong binabatayan, ang pinakamalaking immediate weather concern sa maraming bahagi ng Luzon ay ang southwest monsoon o habagat. Ngayong araw, patuloy itong nagdadala ng ulan. Hindi lamang ito isolated rain sa ilang lugar. Umaabot na sa dangerous levels ang rainfall at dito pumapasok ang ating rainfall warning system. May mga lugar na nasa red rainfall warning. Kapag sinabi nating red, ito ay hindi ordinaryong warning. Ito ay indikasyon na maaaring magkaroon ng torrential rainfall na nasa paligid ng 30 millimeters above within 1 to 2 hours. Ang ganitong klaseng pag-ulan ay maaaring mabilis na magdulot ng pagbaha. Unahin natin ang mga lugar na nasa red warning. Kabilang dito ang Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, partikular sa Mayantok, San Jose, Capas at Bamban. At malaking bahagi ng Bulacan, kabilang ang Ubando, Mekawayan, Marilao, Bulacan, Malolos, Hagonoy, Paumbong, Kalumpit, Pulilan, Plaridel, Giginto, Balagtas, Bukawe, Santa Maria, Pandi, Baliwag at Bustos. Para sa mga lugar na ito, napakahalaga na babalang ito dahil sa ganitong intensity ng ulan, maaaring magkaroon ng matitindi at malawakang pagbaha. At hindi lamang baha ang concern, mataas din ang panganib ng landslide, lalo na sa mga lugar na bulubundukin. Matarik ang terrain o dati nang madaling magkaroon ng pagguho ng lupa. Kung kayo ay nasa red warning area, huwag nang hintayin lumalim ang baha bago kayo gumawa ng desisyon. Kung may official evacuation instruction, ang inyong lokal na pamahalaan, sundin agad ito. Kung malapit kayo sa ilog, creek, estero o mababang lugar, bantayan ang mabilis na pagtaas ng tubig. At kung nasa lugar kayo ng may kasaysayan na ng landslide, magi-alerto sa anumang sinyalis ng paggalaw ng lupa. Sa ganitong panahon, ang maagang paglikas ay mas ligtas kaysa paghihintay hanggang maging delikado ang sitwasyon. Sunod naman ang mga lugar na nasa orange rainfall warning. Kabilang dito ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Tarlac, kabilang ang Concepcion, Anao, Tarlac City, Gerona, La Paz, Paniqui, Pura, Ramos, San Manuel, Victoria, Moncada, Santa Ignacia, Camiling at San Clemente. Kasama rin ang ilang bahagi ng Bulacan, partikular ang Angat, San Jose del Monte, Doña Remedios Trinidad, DRT, Nor Sagaray, San Ildefonso, San Miguel at San Rafael. May orange warning din sa ilang bahagi ng Laguna, kabilang ang Calamba, Los Baños, Cabuyao, Santa Rosa, Binyan at San Pedro. At sa Batangas, kabilang ang Santo Tomas, Laurel, Calaca, Balayan, Tuy, Nasugbo, Lian, Calatagan, Talisay, Tanawan, San Nicolas, Malbar, Mataas na Kahoy, Balete, Agoncillo, Lemery, Cuenca, Alitagtag, Santa Teresita, San Luis at Taal. Ang orange rainfall warning ay nangangahulugan ng intense rainfall na sa paligid ng 15 hanggang 30 mm sa loob ng 1 hanggang 2 oras. At ang ganitong rainfall rate ay sapat para magdulot ng pagbaha sa mabababang lugar. Maaari ring tumaas ang tubig sa mga ilog, kaya para sa mga nasa Metro Manila, kabilang ang Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Bulacan, huwag isipin na dahil hindi red ang warning ay ligtas na agad. Ang orange warning ay seryosong babala rin. Kung patuloy ang pag-ulan, maaring lumala ang sitwasyon at maaring magbago ang warning level. Kaya ang dapat nating gawin, mag-monitor, huwag mawala ng alertness at maghihanda na posibleng pagtaas ng warning level kung lalakas pa ang ulan sa mga susunod na oras. Meron din tayong mga lugar na nasa yellow rainfall warning, kabilang dito ang Pangasinan, Nueva Ecija, ilang bahagi ng Batangas, Laguna, Negros Occidental, Occidental Mindoro at Guimaras. Sa yellow warning, ang rainfall intensity ay nasa paligid na 7.5 hanggang 15 mm sa loob ng 1 hanggang 2 oras na mga pag-ulan. Posible pa rin ang pagbaha sa mga mabababang lugar at pag-apaw ng tubig sa mga tabing ilog. Kaya kahit yellow ang warning, hindi ibig sabihin na maaari ng baliwalain. Sa
halip ito ay panahon upang mag-monitor at maging handa sakaling lumakas pa ang ulan sa mga susunod na oras. May mga lugar din na sa kasalukuyang nakakaranas ng mahina hanggang katamtaman, ngunit paminsan-minsan ay maaring maging malakas ang mga pag-ulan. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Benguet, La Union, Nueva Vizcaya, Aurora, Quezon, Batangas, Nueva Ecija, Romblon, Oriental Mindoro, Iloilo, Negros Occidental, Occidental Mindoro at Palawan. Sa ilang lugar, maaaring magtagal ang mga pag-ulan ng humigit 2 hanggang 3 oras at maaari rin makaapekto sa mga kalapit na lugar. Kaya kung kayo ay nasa Baguio at Benguet area, sa Cordillera o sa mga bulubunduki lugar ng Luzon, huwag lamang bantayan ng ulan. Bantayan din ang mga posibilidad ng landslide sa mga lugar naman tulad ng Iloilo, Negros Occidental, Antique, Aklan at Palawan. Maaring magkaroon ng localized heavy rain episodes lalo na kung mayroong thunderstorm. At ngayon dumako tayo sa ating heavy rainfall outlook dahil sa southwest monsoon o habagat. Ito ang dapat talagang tandaan ng mga residente dito sa Luzon. Para sa panahon mula ngayong gabi hanggang bukas ng gabi ng August 30, may posibilidad na 100 hanggang 200 millimeters na rainfall sa lugar ng Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga at Occidental Mindoro. Ulitin natin. Nasa 100 hanggang 200 na millimeters na buhos po ng ulan, yan ay malaking rainfall amount. At dahil maaring maipon ang ulan sa loob ng isang panahon, tumataas ang panganib ng river swelling, flash flooding at landslide. Samantala, ang 50 hanggang 100 millimeters naman na buhos ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Oriental Mindoro. Kaya kung kayo ay nasa lugar na ito, huwag lamang isipin ang kondisyon ngayong araw. Ang dapat nating tingnan ay ang cumulative rainfall dahil kahit hindi sabay-sabay bumuhos ng 100 to 200 millimeters ang ulan, kapag sunod-sunod ang pag-ulan, maaaring mababad ang lupa at mapuno ang mga ilog at drainage system. Para naman sa araw ng bukas ng gabi, August 30, patuloy pa rin ang mataas na rainfall. May 100 hanggang 200 millimeters pa rin na buhos ng ulan dito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. At may 50 hanggang 100 millimeters din na buhos ng ulan dito sa Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro kasama ang Oriental Mindoro. Kaya makikita natin na hindi lamang isang araw ang concern, may continuity ang rainfall threat at iyan ang mahalagang mensahe. Hindi natin titingnan ang ulan bilang isang isolated event. Titingnan natin kung paano nagkakapatong-patong ang pag-ulan sa loob ng ilang araw. At ang mga ulan na ito, mararanasan natin ito hanggang sa araw ng Lunes hanggang Martes. Kaya patuloy po tayo maging alerto. Ngayon, para naman sa kondisyon ng hangin at karagatan para sa buong Luzon, inaasahan ang moderate to strong wind mula southwest. Ang coastal water ay moderate to rough seas na may taas na alon na 1.5 hanggang 3.4 meters ang taas. Para sa ating mga mangingisda, ito ang mahalagang impormasyon. Kung maliit ang inyong bangka, maging maingat. Sa hindi magandang kondisyon ng karagatan, maaring maging peligro lalo na kapag may thunderstorm. Huwag ipagsapalaran ang paglalayag kung hindi naman kinakailangan. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate winds ang inasahan mula south hanggang southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate sea sa paligid ng 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas. Ngunit kahit ganito ang general forecast, tandaan na maaaring bigla malakas ang hangin malapit sa thunderstorm. Mga kababayan, ang pinakamalagang concern ngayon ay hindi lamang ang dalawang low pressure area na nasa loob at labas ng ating bansa. Ang pinakamalaking concern ay ang kanilang posibleng interaction sa southwest monsoon o habagat, habang ang habagat ay patuloy na nagdadala ng moisture at ulan sa Luzon at Western Visayas. At habang minomonitor natin kung magiging tropical depression o bagyo ang dalawang LPA, kailangan nating seryosohin ang rainfall warning na umiiral ngayon. May red warning sa ilang bahagi ng Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac at Bulacan. Orange warning naman sa Metro Manila, Rizal, Cavite, ilang bahagi ng Tarlac, Bulacan, Laguna at Batangas, habang nasa yellow warning naman ang ilang bahagi ng Pangasinan, Nueva Ecija, Batangas, Laguna, Negros Occidental at Guimaras. At sa rainfall outlook, may mga lugar na maaring makatanggap ng 100 hanggang 200 millimeters na buhos ng ulan sa loob ng forecast period. Kaya ang sitwasyon ay dapat seryosohin, hindi para matakot kundi para maging handa.
At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Mga kababayan, anuman ang pinagdaraanan mo ngayon, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ang gumagabay, nag-iingat at nagbibigay ng lakas sa bawat hakbang. Magtiwala ka sa Kanya kahit hindi mo pa nakikita ang susunod na mangyayari. At yan po ang ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.